Wait lang, nabubuang ako. Nawala yung isa kong crystal bracelet, yung rose quartz. Baka pinaglaruan na naman ng mga pusa. Kasi baka masira nila yung string and syempre baka mawala ng tuluyan yung mga beads. Anyway, welcome back sa another episode ng Sobrang Unhinged na Dapat Yapping. We're on episode 8! Yes, we're now on episode 8. That means 8 weeks ko nang ginagawa to. So ano pala siya, no? Parang 2 months na. Almost 2 months siguro. Actually, nahirapan pa nga ako mag-video itong episode 8 kasi nag-iba na yung schedule ko sa work. As you know, I'm an employed body and back for the past few weeks, ang off ko is weekends. So, nakakapag-video talaga ako ng episode ng Sunday. Kaso ngayon, naging weekdays na yung off ko. So, di ko alam paano ko i-record yung Sunday episode. Pero I feel like kailangan talaga siya i-manage ng time. Pero kasi, di ba, usually, gabi ako nag-record para yung lighting is kitang-kita talaga. Pero I feel like I have to adjust kasi hindi naman yung schedule mag-adjust sa akin. It's actually Wednesday. Yeah, Wednesday ngayon. And ngayon ako nag-film ng episode. Sorry. Basta ang gulo ng schedule ko ngayon, guys. So, basta ang gulo. I just have to figure it out. Naiinggit nga ako. Di naman naiinggit. Pero, iba yung... Gusto ko parang hindi ako hirap sa paghahanap ng schedule kung kailan ako mag-video at mag-edit. Kasi, right now, syempre, hirap ako kasi hindi naman ako full-time content creator, di ba? So, almost, di ko nga para masabing sideline ko to kasi wala naman akong kita dito pa. Wala pa akong kita dito. So, meron nag-reach out sa akin na from marketing firm ata siya. Then, parang she was asking me to try a Korean restaurant. Kaso, parang hindi na ata siya magpo-push through kasi nakita ata nila yung page ko sa TikTok na hindi naman talaga ako food reviewer. Sadyang meron lang akong nag-viral na video sa TikTok na tinatry ko yung pagkain ng USC. Speaking of the devils, nag-viral yung part 1 niya. Yung part 2, medyo nag-flop na siya. Hindi ko na siya sinundan ng part 3, guys. Actually, meron dapat. Kaso, that time, ang gamit kong mic is very bad. Like, buong video pala niya is wala siyang sound kasi nga faulty yung gamit kong mic that time. So, yung trinay ko nun is basically, ang dali lang ng mga trinay ko nun. Etong pen from Muji. Pumunta lang ako ng Muji. Hinanap ko yung pen na ginamit ng student council. And little context was the thing that I was talking about is yung video ko sa TikTok na nag-viral. Hindi naman super viral pero nag-blow up siya kasi trinay ko yung mga biniling pagkain ng USC namin. So, student council, yun yung tinutukoy ko. Student council ng university namin is naglabas sila ng transparency report and sa transparency report na yun, ang daming very suspicious. Maaaring sabihin ng mga tao na deserve nilang kumain, deserve nila yung mga pinagkagastusan nila doon because they're working hard. Tinatry nilang pagandahin yung community ng UP. Pero, that is very false. Okay, let's say na merong mga events na hinahanda yung USC for the students. Pero kasi, kung iisipin natin yung funds na yun, student funds siya, and it should go to the students. So, nagpahala sila bilang student council just because merong
merong pagkain na makakompensate yung hard work nila. Hindi yun yung main reason, okay? Nahalal sila, tumakbo sila bilang student council kasi gusto nilang maglingkod, gusto nila yung leadership, gusto nila yung work, gusto nila yung gagawin nila basically. And meron silang plataforma. And hindi nila goal dun is gastusin yung student council for their own needs and wants. Kasi meron pala sa Reddit na post and binabasa ko dun na deserve nila yung food. Yes, deserve nila kumain. Pero imagine meron silang assorted groceries. Saan napunta yung assorted groceries? Wala na silang pinamigay na groceries sa Yumaka. Hindi sagot ng mga estudyante yung grocery nila for that month. And kaya siya napuna ng mga student kasi napaka-ridiculous sa mga gastos nila. What do you mean kumain ka ng 500 pesos na ramen? What do you mean kumain ka ng lechon? Yes, deserve mo kumain pero bakit kailangan yung kakainin mo is super mahal? And mind you, may mga Grab, assorted groceries, may Zesto bigla na 1 piraso, merong Cornetto, merong, ayun, may Zeus Coffee. Dapat ginagamit nila yung sarili nilang money for that, hindi yung galing student funds. Okay, gets nyo ba? Kaya hindi ko gets yung mga tao sa Reddit na pinagtatanggol pa yung student council. At meron dyan sa fb.com din na pinagtatanggol yung mga student council which makes my blood boil. Like, hindi nyo ba nagigets yung kung gaano ka-severe yung scenario natin? Okay, if hindi nyo gets yung lala ng corruption sa student council pa lang, paano mo magets yung corruption or paglalaro sa government? Okay, so I don't get it. Ganon ka ba kamangmang? Ayokong maging parang super political nitong channel na to, pero kasi it's inevitable. Hindi dapat na parang entertainment lang lahat ng napapanood natin. Kailangan nagiging aware din tayo sa state ng ating government. Kasi imagine, nangyayari pa lang siya sa school, sa university. How would you expect na hindi na siya magko-continue after graduate ng mga student council na yun? Walang update, walang nangyari. Wala kaming nakuha as students na update ano nangyari doon sa mga gumamit ng funds ng student. Wala nang update, ano na naging hatol, ano nangyari. As in, walang update. Hinayaan na lang mamatay. Meron pang FB, merong group page ang university namin sa Facebook, and ang weird and very nakakainis. Kasi what do you mean naglabas yung VP from, if I'm not mistaken, yung VP ng university namin ang nagsabi na kung sino mang mahulihan pa ng bad comments is parang may consequences. Like, iti-take down daw yung group page. So, are you meaning natatanggalan mo kami ng freedom of speech? Bawal i-criticize ang student council nyo? Our VP is protecting our student council. Kagaguhan na ginagawa nila. And that is biased. Napaka-biased nun. Na you are threatening a group of people para lang matigil yung issue, para lang wala na mag-speak up about it. Yung video ko nga, actually, hindi siya pag-i-speak up eh. It's about giving more awareness na meron nangyaring ganito sa university. Wala akong binash. Wala akong sinabing hateful comments. Para ang hateful na comments na sinabi ko lang doon, hindi ko gusto yung taste nila when it comes to drink sa Zeus. It's not degrading. And wala akong sinabi about their personalities. Walang ganun. Nakakagigil lang na may kita mo sa university pa lang, sa isang maliit na pagsasama, may nangyayari ng pagtatago ng corruption. Meron ng mga perang nagagamit on a personal motives. Very lifestyle kasi yung paggastos nila eh. Sabihin na natin may nagawa naman sila, pero that doesn't mean pwede na nilang gastusin irresponsibly yung student funds. Do I plan on making part 3?
May mga tao kasi nagsasabi na parang ginagatasan ko lang. Like, wala man daw akong pake. Like, I'm chasing clout at ginagamit ko yung university namin pang cloud chase. Mind you, meron na ako mga vlog sa loob ng university namin way before mangyari pa yon. It is not my fault nag-viral yon. It's not my fault na merong isyong ganon. Kasalanan nyo ng mga student council. Hindi dapat akong sisisiyan. Nagsalita lang ako, bakit ako yung sasabihin? Nag-post na ako ng video regarding sa kagaguhan ng student council. Bakit ako yung mali? Bakit sinasabi ng mga tao na ako pa daw yung nagpapadungis sa image ng university namin? Like, go ahead. Pag malaman ni Mayora to, let's see sino ang mali. Ako? O yung mga student council na naalala at ginamit yung funds irresponsibly? Actually, sumama na nga yung part na gusto ko nang tumigil kasi I don't want to be ayoko nang ma-issue. Like, pumupunta pa kasi ako ng UMAC and ayoko na parang pupunta ako doon na ang init ng tingin ng ibang tao sa akin. At natatakot ako kasi baka hindi ako mag-graduate. Graduating ako guys, sa August yung graduation namin. And natatakot ako na baka mawala yun. Baka hindi ako makagraduate just because may pinost ako about the corruption na nangyayari sa student council. And now, look, May na. Walang update. Tinay lang talaga ng tabunan. Makalimutan ng mga tao yun. Ayun. Anyway, paano ba tayo napunta dun? Okay. Kasi nga 'di ba, ayun nga may nag-viral na parang nire-review ko yung mga binili ng student council or mga kinain nila. Ngayon, siguro may mga marketing na theme na nakakita nung video ko na yun at inisip na nagre-review talaga ako ng food, which I don't normally do. Pero ang sinabi ko kasi sa kanya, if I have an opportunity to review a food, I will do it. Kasi kahit na paano may reach pa rin naman ako. May mga taong nakakita pa rin naman ng mga videos ko. And if I can recommend it even personally from mouth to mouth, I will. Lalo na kung nasarapan talaga ako sa food. Ayun lang, may mga brand na nag-reach out, pero parang wala masyado nag-push through. Ano wala masyado? Wala talaga nag-push through. Although merong mga AI company na nagre-reach out, pero ayoko mag-promote ng AI. Okay? AI as a helping tool, sure. That is very good. I think that's how you actually utilize an AI tool. Pero kung gagamitin mo siya pang replace ang trabaho ng mga tao, pang replace sa mga creatives and sa mga designers, I don't support it. Like, what do you mean siging generate ka ng mga pictures and videos with your face? Imbis yung mga tubig na nasasayang sa pag-cool down ng mga servers ng AI, pinaligo mo na lang sana, pinang-inom mo ng tubig, mas naging healthy ka pa, nagkaroon pa ng improvements sa buong katawan mo. Bagong ligo ka pa. Diba? Imbis na pinanligo mo, ininom mo na lang yung fresh water na yon, ang nangyari, nasayang pa sa pang-cool down ng mga servers ng mga AI na yon. Lagay yung baseball, ang baho mo pa rin tingnan. Hindi ka gumanda porket nag-AI ka. Tapos ngayon meron pa yung M-countdown, yung K-pop fairies sila. Girl, you can literally just do that. Maligo ka. Okay? Mag-makeup ka. Ayun lang yun eh. Mukha ka ng presentable. Pwede mo na-post yung mukha mo sa social media, pero magsasayang ka ng tubig para lang mag-generate ng mukha mo, hindi mo naman ikinaganda. Bakit ano pang gawin natin generate yan sa mukha mo? Kahit anong prompt pang gamitin, kung hindi ka naliligo, hindi ka nag-take care of yourself, hindi ka umiinom ng sapat na tubig, wala. Pangit ka pa din. Yes, this is a hate comment. Kasi not only you are sacrificing those water, sinisira mo yung environment natin. It's very harmful. Tapos ngayon magrereklamo ka ang init-init ang panahon. Paano hindi iinit lalo? Hindi ka naman gumagawa ng paraan para mabawasan yung pollution, mabawasan yung
destruction sa nature or environment natin. Wala kang ginagawang ganun, Neng. Wala kang karapatan magreklamo. Siging AI mo dyan, Neng. Kung pinanligo mo na lang talaga yan. Nakakabisit kasi iniisip nila na parang gumanda sila, parang nag-improve yung overall appearances nila. Alam natin hindi ikaw yan. Sa tingin mo ba ang magiging reaksyon namin pag nakita yung picture mo parang hindi eh. Magagalit pa kami. Mabibisit kami sa'yo. Okay? Like, ako nga, ayos pa ako kung gagamitin mong AI is yung sa mga letters, yung mag-generate lang ng sentences. Like, ayos sa akin yun eh. Kasi, grammar or paggagawa ng paragraph, sentence, medyo challenging talaga siya eh. Hindi mo alam kung tama ba yung ginagawa mo or yung word na ginagamit mo. Pero, girl, generative AI pictures and videos, super lala nun. Super lakas niyang gumamit ng fresh water. So, may mga tao hindi nakakagets. Bakit ba ang dami nagagalit pag may mga taong siging generate ng pictures and videos? Ganito kasi yan, guys. So, yung mga AI na yan, connected yan sa isang server. Yung server na yun, malaki yun. And every prompt na sinesend mo doon, gumagana yung server na yun. And nagkukos siya ng heat kasi gumagana nga siya, diba? So, umiinit siya. So, para i-cool down siya, gumagamit sila ng fresh water para i-cool down yung mga systems na yun. Ngayon, kung ang daming tao sa mundo gumagamit sabay-sabay ng generative AI, iinit talaga yun sila. At mas maraming fresh water ang kailangan para i-cool down yung system. Ngayon, nasasayang yung tubig na yun. Kasi walang kwenta yung reason. Walang kwenta yung final product o yung main reason kung bakit nawala yung tubig or nagamit yung tubig na yun. Hindi sila pwede gumamit ng tubig na galing sa dagat, tubig na galing sa kailangan yung malinis. Kasi pag hindi malinis yung gamit nilang water, mag-rust or masisira yung equipments. Masisira yung mismong server nila. So, ang dami na nagalit. So, you should know that. You should be able to know that. Lagi ka nasa social media, diba? Dapat alam mo. Dapat alam mo yung consequences na pinaggagawa mo sa social media. Bawal tanga. 2026 na, bawal tanga. Okay? Bawal tanga sa paggamit ng AI. Bawal tanga sa pagboto. Bawal tangang values and ideas sa buhay. Okay? Sa Earth tayo nakatira, sana gumagawa na tayo ng paraan para patagalin yung buhay ng Earth. I mean, of course, inevitable, darating ang panahon na masisira ang Earth, diba? Pero as long as nandito tayo, gawa natin ng pabor si Mother Nature na bawasan yung pollution. Lalo na yung mga galit na galit sa AI dyan, pero siging vape tapos sigarilyo. You are no better sa mga gumagamit ng AI. Yung smoke na ginagawa nyo, not only you're harming yourself, you're hurting yourself. Yung pollution na dagdag nyo at init sa atmosphere, okay, yung usok na yan, saan yan napupunta? Sa ozone layer. Umiinit. Mas nawawala yung ozone layer natin, guys. Mas grabe yung init na pumapasok sa Earth. Ayan yung parang pinaka-pet peeve ko. AI enjoyer, smoker. Okay? At yung mga jeep na sobrang itim, yung usok na lumalabas sa tambutso nila. I super hate that. Actually, di ba nga, if you're a regular here, nabanggit ko na I'm into esoteric or mystical paganism. So, may message lang ako sa mga kapwa pagans, eclectic witch out there. Huwag kayong maging AI abuser din. Okay, if you're spiritual, you're very much connected sa earth, sa nature. And why are you using AI? Why are you using AI in your spiritual practice? Kahit sabihin pa natin, pang profile picture ko lang, ilang amount ng water na sayang dahil sa picture mo na yan. Kung nag-picture ka na lang hawak-hawak yung tarot cards mo, edi walang nasayang tubig. Diba? How and why are you spiritual but
At the same time, you waste water. Okay? If you're spiritual people, dapat connected ka sa nature eh. So it's very ironic. I don't support which is spiritual people na AI enjoyer. Alam niyo kung sino kayo. And as someone na nag-work in moderating in social media, my work is a moderator. Ang dami ko nakikitang tarot reader, spiritual people, practitioner, na grabe yung pang-aabuso nila sa AI, sa practices nila. And that is very ironic, guys. You should know better, okay? Lalo na yung mga nagsasabi dyan na ang tagal na, professional sila, ang tagal na nila nagpa-practice. And yet, hindi mo nakita na yung pag-abuse mo sa AI is nakaka-harm sa environment. Sige kang ban, sige kang pagsasabi na don't use white sage, palo santo. Pero girl, you're wasting water. I feel like itong video na to, ito yung parang peak ng sobrang animation dapat yapping. Kasi ito yung parang video na sobrang dami kong nirant at vent out. Na parang almost vent talaga about sa mga things na ikinakagigil ko. Ito yung epitome. This is the peak. This is peak episode. Can you guys recommend a coffee shop? Like, may alam pa ba kayong coffee shop or cafe, kainan sa BGC na bukas ng madaling araw? Kasi, parang ang kape lang na nabibilan ko sa BGC every time na lunch ko is Dunkin Donut. Tapos pick up coffee, McDo. Tapos wala pang outside. Like 3 weeks na atang walang restock na outside sa 7-Eleven and sa SNR. Like, I'm so frustrated, I'm devastated, I'm sad, I'm depressed. Bakit walang stock ang outside? Outside, please hear me out. Please hear my call for help. Kailangan ko na ng outside. Kailangan ko na ng oat milk. Okay? Hindi na ako nakagawa ng sarili kong kape. At grabe yung mga nagagastos ko na sa kape. Imbes na gumagawa na lang ako sarili kong kape. Ayun lang. That is my last message before we end this episode. So, thank you for hearing me out. Thank you for watching. Stay tuned for episode 8. Kahit parang super giggle, puro pagre-reklamo lang tong nangyari sa episode 8 na to. Thank you for still watching. Thank you so much for supporting me. Please follow my social media in IG and in TikTok. And please recommend more things to do in my social media. Recommend things na pwede ko i-post or gawing content or pwede ko i-yap. So, thank you so much for watching and listening. Thank you. See you on to the next episode. Bye-bye.